Hello mga kapistolero. Medyo lights muna tayo ngayong topic na 'to 'no. Kasi nag-message sa akin si Jason, balak kasi daw niyang gumawa ng loadout para sa zombie apocalypse. Uy, medyo ano tayo 'no, horror. Um, so gagawin ko rin 'tong ano na 'to, 'tong topic na 'to 'no, kasi kung kayo ay fan ng Resident Evil, 'di ba? Malapit nang i-showing yung version ni Zack Zegler, yung Resident Evil. Alam ko sa September ipapalabas yun eh. So, magandang topic ngayon yun. At maganda rin yung naman yung sinuggest ni Jason, no? Ano ang mga loadout mo para sa zombie apocalypse? Pero, merong kondisyon kung ano lang yung mga available mo na gamit. Gaya nitong nasa likod ko, yan lang naman ang available kong gamit eh. So, iisa-isahin ko, alin dito ang pipiliin ko. Ayan, di ba? Magandang topic yon. Alin dito ang pipiliin ko para sa loadout ko sa zombie apocalypse? Guess, simulan na natin. Okay, unahin muna natin ang loadouts. Yung mga dala mo sa araw-araw. Siyempre, importante, meron kang bag na matibay. Tabi muna natin. Yan. Ito ay bag na matibay. Yan. Armored Industry. Matagal na tong bag na to. Mahigit ano to, 10 taon na. Ginagawa ko pang range bag to. Tapos wala pang kasira-sira. Sobrang tibay na ito. So, kailangan meron kang bag. Siyempre, backpack pwede. Di ba? Yan. And, siyempre, para mga lalagyan ng mga supply mo, pang ikaw ay kukuha ng mga supply runs. Bag, yan. Tabi na natin. Siyempre, at hindi rin pwedeng mawala yung ating pailaw. Yan. Ito, flashlights. Importante yan. Siyempre, pag pupunta ka sa mga madidilim na lugar, gaya ng mga building, mga stores, kailangan mo ng flashlight. Luma na tong flashlight ko, Surefire pa to. Ito, Surefire. Yan. Lumang modelo na to. Matagal na, more than 15 years na sa akin to. Surefire na to. And, pwede rin pailaw yung ito, emergency light. Yan, rechargeable to. Emergency light. So, syempre, pag apocalypse na, di ba, walang kuryente. Malay mo, may mga generator, kaya solar, di ba? So, pwede pa rin mag-charge. Pwede. Patayin na natin. And, hindi pwedeng mawala ang ating multi-tools. Syempre, zombie apocalypse na eh. Kailangan meron kang multi-tool. Gerber to. Ayan. Ang ganda na ito. Oh. May flies. Bukod sa flies, meron kang knife. Tapos pangkikil, tapos lagari, yan. Tapos may mga tools pa, yan, Phillips screw and screwdriver. Yan. Sige. Ano natin baka makasugat. Yan. Ano pa dito? Knife, yan. Multi-tools. At syempre, hindi rin pwedeng mawala yung ating gun belt. Ayan to. Nakita niyo ito, dala-dala ko lagi to sa Dala-dala ko lagi to sa range. So, ang gun belt kailangan yung magaang. Hindi maiiwasan na tumakbo tayo pag hinabol na tayo ng mga zombie, di ba? Kailangan medyo magaang ang ating mga loadouts. Kaya nga backpack lang pinili ko, hindi yung bag talaga na para madaling tumakbo. Yan. So, next, doon naman tayo sa ating mga weapons. Punta naman tayo sa mga melee weapons. Yan. Melee weapons means yung mga knife natin, mga axe, yan. Basta't hindi siya firearm, melee weapons. Yan. Unahin ko muna yung hunting knife. Siyempre, kailangan pag zombie apocalypse na, di ba? Kailangan tahimik ka. Mga napapanood nating zombie, di ba? Ayaw nila na maingay. So, importante yung mga knife, mga melee weapons. Unahin ko muna sa hunting knife. So, meron ako dito, Glock na hunting knife. Yan. Glock na hunting knife. Ganda, di ba? Yan. Glock. Gawa ng Glock, di ba? Surprising. Ang Glock gumagawa ng pistol, ng baril. Pero, meron pala silang hunting knife.
Ang ganda, 'di ba? May lagari pa sila, oh, may serration. Talas nito. Alam ko ito ay Glock 81 ang tawag dito. Glock 81 hunting knife. Tago na natin, matalas 'to, eh. And meron din akong Gerber na hunting knife. Matalas din 'to. Actually, hindi ko pa nagagamit 'tong mga 'to, eh. Hunting knife ng Gerber. Made in USA. Matalas din 'to. Ang ganda, oh. Alam mo, matagal na 'to sa akin, hindi kinakalawang. Naalagaan ko kasi 'to, eh. Hunting knife. Tapos yung grip niya, rubberized. Ganda. Yan. Siyempre, pag may knife ka, hindi mo mawawala yung axe. Teka, ha. Yan. Lagay ko na nga rito. Ito yung aking hatchet. Hatchet tawag dito, di ba? O kaya tomahawk. Buksan natin. Yan. SOG. Yan. SOG na hatchet o kaya tomahawk. Yan. Axe. Yan. Matalas to. Kaso nagamit ko na to, eh. Pinangputol ko ng kahoy. Medyo hahasain ko. May bungi na nga, eh, oh. Tapos meron pa siyang parang pang-ice ata to, eh. Matibay to. Grabe. Galing. Importante to. Mga axe. Mga melee weapons. Hindi lang axe. Mga melee weapons. And kung gusto nyo mag-ala Walking Dead, si Michonne, siyempre hindi mo mawawala ang katana. Ayan, oh. Yan. Katana. Yan. Hay, hindi ko na baka madisgrasya pa. Yan, basta matalas to, eh. Ayaw ko nga anuhin to. Kasi sobrang, may malito gagamba, oh. Yan, alisin muna natin, gagamba, alis ka dyan. Yan, axe, katana. Yan. Japanese muna tayo. O, ayan, mga kapistolero, ito yung mga aking available na melee weapon. Kayo, ano po yung mga available po ninyo mga melee weapon? Pwede kayo mag-comment sa baba, tapos pwedeng picture para makita naman namin. Share naman ninyo kung ano yung mga loadout ninyo. O, next! Okay, dito naman tayo sa mga firearms. Unahin ko muna yung long firearm. At bakit ito ang pwede nyong piliin or bakit ito naging choices ko. Ako hindi ko masyadong pipiliin yung shotgun. Mamaya i-explain ko sa inyo. Alam ko maraming magtataas ng kilay dyan, no? Home defense siguro pwede, pero kung nag-iikot ka na shotgun, tingin ko hindi. Para sa zombie apocalypse. Mamaya. Sige. PCC na 9mm, itong dalawa. Pwede. AR. O sige, unahin muna natin bakit PCC. Actually, ang point ko doon, kailangan yung caliber mo ay yung mga readily available na caliber. Gaya ng 9mm o kaya 45. Ito yung mga karaniwang caliber na ginagamit natin dito sa Pilipinas. Ang pinag-uusapan natin zombie apocalypse dito sa Pilipinas, hindi sa abroad, dito sa Pilipinas. So ang choices ko, una, bakit itong PCC ang pinili ko ay dahil sa caliber. 9mm. O kaya kung meron kayong PCC na 45 ACP, okay din yun. So, bala. And lalo ito, ang UDMC ko S9, pwede ang Glock magazine. Yan. Glock magazine. Kasya kasi siya. Yan. Mamaya, kasi sa pistol ko, obviously, Glock ang pipiliin ko. Dito tayo. Bakit hindi shotgun? Ba't hindi shotgun pinili ko? Unang-una siguro, distance. Maliban lang kung slugs ang gagamitin mo. And pangalawa, di ba, maingay ang shotgun. Maingay. Whereas ko sa PCC, pwede nyo kabitan ng suppressor. Di ba, ang zombie apocalypse, zombie pala sa mga movie, di ba? Ayaw nila na maingay. Kaya obviously yung shotgun maingay, di ba? Kaya hindi po pwede siya sa zombie apocalypse. Pwede siguro sa bahay, pero pag nasa labas na, yung nag-supply run ka na, wala na, hindi na po pwede yung shotgun. Para sa akin, sa inyo, syempre, kaya nga sa comment section, paliwanag nyo, bakit? And,
Oy, bakit hindi AR pinili ko? Kasi alin nyo dito sa Pilipinas ha, dito sa Pilipinas medyo kapos tayo sa 5.56, 'di ba? Medyo mahirap kumuha ng 5.56 na magiging supply nyo sa bahay. Alam nyo na, yan. And sa 556 kasi, medyo maingay din. Pero alam kung meron kang suppressor para sa 556. Pero karamihan sa mga may-ari ng mga 556, di ba? Walang suppressor. So, sa long firearm, ang choices ko ay pistol caliber carbine. Yan. Bakit? Caliber compatibility, readily available, and pwedeng kabitan ng suppressor. Yan. So, pagdating naman sa handgun, yan, handgun naman tayo. Siyempre, obviously, Glock ang pipiliin ko. Glocks, yan. Okay, bakit? Ayan, caliber na naman, 9mm. Readily available at yun ang talagang caliber of choice natin dito sa Pilipinas. Laging meron. Yan. 45. 45 ACP. Op, ay, kalasin talaga. Okay, release magazine, walang laman, dami rounds lang. Safety check. Wala. Okay, 45. Bakit 45? Yan. Kasi isa rin ito sa readily available na caliber. And meron din naglalabasan para sa suppressor. So, hindi rin maingay. Okay, ayan. 45. Ang disadvantage lang ng 45, lalo to single stock, di ba? 8 rounds lang, 8 plus 1. So, 9 rounds lang. So, high cap, siguro 13, pinakamarami. Whereas sa 9mm, yan, 9mm, to ang galing, magnet yung ano ko. Magnet. Yan, nabili ko ng gun show, magnet. Oops. Yan. Whereas sa 9mm, maraming bala. Dito pa lang 17 rounds na, di ba? Tapos pagka nag-ano ka pa, yung 31 rounds, yan, dami nun. Yan. Obviously, so, dahil sa bala, kaya ako pinili ang 9mm and 45. Yan. Soli na natin. Yan. Okay. So, ayan ha. Pagdating sa pistol, 9mm o kaya 45. O ayan ha, mga kapistolero, nakita naman po ninyo yung aking loadout at in-explain ko rin kung bakit ito yung mga napili ko. Siguro ano na rin itong topic na to parang preppers na rin. Although tingin ko malabo naman mangyari yung zombie apocalypse. Science fiction lang naman yon, pero what if, di ba? At least handa tayo. Ngayon, ang kondisyon nga ni Jason, mag-shoutout daw ako ng 3. So sa ngayon wala akong maisip. Siguro mamaya ilalagay ko na lang dito sa mga description ko. O kaya dito ilalagay ko na lang. Siguro ayun na, sige. Tatlong tao daw na shout out para gumawa din ng loadout. Sige. Siguro unahin ko na si Bricks. Tapos pangalawa si Charles. And pangatlo, bahala na kayo. Kayo na lang mag-suggest, wala na akong maisip Kasi si Jason siya na nga yung gagawa sige, maraming salamat muli mga kapistolero at sa panunod po ng aking vlog. Kayo, ano magiging loadout ninyo sa pag nagkaroon ng zombie apocalypse? And pakipaliwanag na rin kung bakit yun ang napili po ninyo. Ciao! Maraming salamat. Be a responsible gun owner, and to God be the glory.